Hi guys, today meron akong i-share sa inyo na bagong perfume, limited edition lang siya from Zara. Siguro nakikita nyo na to, naririnig nyo na yung Coco edition na nilabas ng Zara or ni Zara. And so far, ang nakikita ko lang dito sa Pilipinas is dalawa lang, si Coco Latte and itong si Coco Sunset. And today, ang ire-review ko sa inyo is itong si Coco Sunset. Siyempre, habang lumalaki tayo, nung hindi pa natin alam yung tamang pronunciation ng Coco, ang pronunciation natin sa kanya is Cocoa. Or, I don't know, baka Tagalog na pronunciation, pero I will pronounce it as Coco, okay? Ang last na nabaliw ako, and nag-backup bottle ako talaga, na perfume ng Zara is, alam naman siguro ninyo, yung Blanc Apporte. Kasi hinahalo ko siya kahit saang perfume na meron ako, even yung mga body mist, para lang medyo mas lumakas siya, mag-project siya, mas kumapit siya. Sometimes actually hindi ko alam kung gumagana siya, baka sa isip lang. I actually love using it even alone, yung Blanc Apporte. Gusto ko yung parang simplicity niya, yung pagkamalinis ng dating niya. Na parang hindi siya perfumey talaga yung dating. So etong Coco Sunset, dumaan lang ako sa Zara, inamoy ko lang siya, and oh my goodness, ang bango niya guys. So basahin ko yung notes ko guys, no? So gaya na sinabi ko kanina, I love this. Almost 3 days, 4 days ko na siyang ginagamit na sunod-sunod. Ganun ko siya kagusto. Meron pang gabi na matutulog na lang ako, I will spray it sa hand ko and aamuyin ko lang siya guys kasi sobrang gustong-gusto ko yung pagka-yummy niya. So limited edition lang to ha. Sa tagal ko nang naghahanap ng milky chocolate whipped cream, ito yung kuhang-kuha yung gusto kong timpla. Madalas kasi yung ibang mga milky chocolate, actually nahila ako dito because dun sa whipped cream na note. Kasi anything na may whipped cream, gusto ko yan. Chocolate, I could ignore. Milk chocolate, I could ignore. Pero whipped cream, milky, yan yung mga medyo mahirap hanapin na simple lang yung timpla na perfume. Kasi madalas, masyado nilang ginagawang matamis or masyado nilang ginagawang parang perfumey na gourmand na perfume. To me, ang simple lang nito guys. So, ayun nga, yung iba kasing gourmand na perfume super tamis, yung iba naman masyadong spicy or masyadong ma-vanilla. To some people, you might find this masyadong ma-vanilla, pero to me, hindi kasi siya nagbo-borderline na pasensya na dito sa sasabihin ko. Minsan kasi yung mga ma-vanilla na perfume, parang nagbo-borderline cheap sila. Sa skin ko and sa nose ko, hindi. Pwedeng mag-disagree kayo guys, iba-iba naman tayo, pero para sa akin, hindi ganun yung dating nung vanilla na note niya. Yung ganitong pabango madalas hindi bagay pag humid or mainit na weather. Etong Coco Sunset, all year round pwede siya. Mainit na nga nitong mga nakaraang araw and gamit ko pa rin siya. And kung ayaw mo ng vanilla or gourmand na perfume kasi nakakaumay siya, give it a try guys. Huwag niyong amuyin lang. I-spray ninyo sa skin ninyo and i-spray ninyo sa paper din. So sa initial na spray, vanilla agad yung maaamoy mo. Creamy na vanilla kasi tatlo lang yung notes nito and mauuna talaga yung vanilla. Hindi siya masyadong complex na pabango. Gaya ng sinabi ko, tatlo lang yung notes nito. Vanilla. So yan talaga yung una mong maamoy. Whipped cream, which is sabi ko kanina, I love perfumes na merong whipped cream. Wag lang mahahaluan ng ibang mga notes na masisira yung whipped cream. Gusto ko kasi yung parang creaminess niya. Gourmand siya, pero hindi siya umay. Yun yung gusto ko sa whipped cream na notes sa mga perfume. And also, yung last na note nito is milk chocolate. So actually, ang dami kong nababasa, nagrereklamo, hindi nila maamoy yung chocolate. Kasi hindi nga siya chocolate na chocolate. Milk chocolate siya. I hope nasabi ko ng maayos. Ang sarap niyang amuyin. So pag mas tumagal pa siya sa skin, may lalabas na parang floral na almost shampooy, clean. So parang magiging sweet siya, pero magiging gourmand na sweet. Pero to me kasi hindi siya overly sweet sakto lang. Hindi siya yung masakit sa ulo na sweet. But dun sa mga hindi sanay sa sweet gourmand na perfume, gaya na sinabi ko kanina, itry nyo kasi baka maumay pa rin kayo. Pero para sa akin, sakto
lang siya. Ang ganda niya sa skin ko, guys. So, magiging parang gourmand, sweet, na floral, fresh yung dating niya. Yung husband ko na super maarte sa mga sweet, gourmand na vanilla perfume, wala siyang reklamo dito. Hindi niya sinabing mabaho, hindi niya sinabing cheap yung dating. Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, does it smell cheap? Sabi niya hindi. And sabi ko nga, mura lang siya. Well, di naman siya murang-mura kasi Zara siya na perfume. Pero para sa 1,400, tama ba yung natatandaan kong price niya? 495. Sabi ng husband ko, hindi siya amoy cheap. Medyo mahirap kasi yung mga gourmand na perfumes kasi sa ibang tao, pag gourmand, they find it cheap. Okay, so depende kung anong type ninyo na perfume. Ako kasi honestly, hindi talaga ako mahilig sa gourmand na perfumes. Pero lately, because nauuso yung mga chocolatey, milky na perfumes, so parang nag-hunt din ako ng gusto kong chocolatey or milky na perfume. Gusto ko, pag whipped cream, chocolate lang na perfume, simple lang. Ganun lang yung maaamoy ko. Hindi yung masyadong maraming notes na parang natabunan na niya and nakakalunod na yung amoy. So, sa skin ko, eto guys, kaya niya ng 12 hours. Hindi siya yung super malakas for me for me. And walang nagko-compliment sa akin pag gamit ko to. Pero I love how I smell. I love yung whiffs ko pagka nasa labas ako and gamit ko siya. Or actually, pagka nasa bahay, pag inaamoy ko siya sa kamay ko, no? Sabi ng husband ko, siya kasi yung unang nakaamoy nung unang araw na ginamit ko to, ang lakas daw niya. Sa second floor kasi ng bahay ko to ini-spray. Abot siya hanggang sa baba ng bahay. Doon siya nakaupo and nakakalat yung amoy niya. So, amoy na amoy niya itong perfume. And pag uwi ko, yung room, kung saan ako nag-spray, amoy na amoy ko pa rin siya even the following day. Ganun siya kalakas, guys. Sa akin lang, siguro nano-nose blind na ako kakagamit ko sa kanya. Kaya parang sa akin, parang wala na lang. Kasi 3 to 4 days ko na siyang ginagamit. Parang normal na lang sa akin na naaamoy ko pa siya kung saan-saan. So, this is being compared to Yara. I like this more. Mas well-blended siya to me. And hindi siya, yung tamis niya, parang hindi siya candy sweet na masakit sa ilong. Sa akin, guys, sa akin. And this is also being compared to Sol de Janeiro na Cheirosa 62. Masyadong makokonat yon yung Cheirosa 62. And mas salty yon or saltier yon compared dito kay Coco Sunset. Mas gusto ko pa rin siya. Mas simple siya, guys. Mas gusto ko yung simplicity niya. So, sabi ko nga kanina, ang nakikita ko pa lang sa Zara dito is yung Coco Latte and itong Coco Sunset. May isa pang Coco hindi ko na matandaan, pero wala pa yon, so hindi ko pa yun naaamoy. So, kung i-compare siya kay Coco Latte, actually, mas milkier and parang chocolatier yon si Coco Latte. Kaso, meron siyang leathery na parang almost smoky na note na sa iba nakakasira siya. I appreciate pa rin naman yung pagkakatimpla nun, pero parang naamoy ko na siya kasi somewhere, yung mga Middle Eastern na mga chocolatey na perfume, parang ganun yung dating niya. Pero ulitin ko, mas milkier, creamier sana siya, mas parang yummy siya compared dito kay Coco Sunset. Kaso nga, yung leathery na parang almost smoky na note niya, to me, ang masculine niya. So, mas bagay siya sa lalaki. So, dun sa mga nanonood sa akin na curious kayo, gusto ninyo ng chocolate, milky na perfumes kasi nga nauuso siya ngayon, amuyin nyo muna yung Coco Latte. Baka mas ma-appreciate ninyo. Pero kung gusto niyo ng mas simpler lang na whipped cream chocolatey, then dito kayo sa Coco Sunset. Pero maganda siya, guys, yung Coco Latte. Actually, nung naamoy ko yung Coco Latte, medyo naalala ko si MAC na Velvet Teddy kasi limited edition din yun from MAC. Pero meron pa akong 1 bottle. Kung gusto ninyong bilihin, mag-message lang kayo sa IG ko. Pero ang bango din nun, may pagka parang smoky din siya. And parang, yun nga, may pagka gourmand, yummy, smoky din siya. Sayang lang kasi limited edition din yun from MAC and wala na, mahirap nang maghanap. So, ayan na guys, yung review ko nitong Coco Sunset. And sobrang love na love ko siya. So, wag nyo akong uubusan, tirahan nyo ako kasi mag-i-stock pa ako nito, guys. Na-try ko na siyang ihalo kay Blanca Porte. Mas parang lalo siyang lumakas.
And meron din ako nung Van Cleef & Arpels na Bois d'Amande. Medyo ma-almond siya pero nung in-spray ko kasi siya sa skin ko, nung nasa store ako, ang naaamoy ko lang sa skin ko is milk. Para siyang warm milk na may sugar. And so, I need to test it some more. Kasi nga, on the hunt ako sa perfumes na gourmand pero hindi nakakaumay, chocolatey, whipped cream, milky na perfumes na simple lang. And pagka talagang maganda yung kalabasan sa akin ni Van Cleef & Arpels na Bois d'Amande and talagang milky lang siya, okay lang kung lumabas yung konting woodiness. Yun pa yung isang gusto ko, hindi siya woody. Or kung may woodiness man siya, hindi siya ganun ka-woody. And yung Van Cleef din and Arpels na Bois d'Amande, hindi kasi lumabas sa skin ko yung woodiness niya nung tinest ko siya sa store. Hopefully, magstay siyang ganon, yung hindi siya galit na woody. Sakto lang. I think paghahaluin ko silang dalawa. And hopefully, makagawa ako ng sakto lang yung vanilla na scent niya na may milkiness and then may whipped cream. Ang perfect. Kalma lang. Hindi yung nakakaumay na gourmand. Siyempre, isi-share ko yan sa inyo pagka nagawa ko na yon. Basta guys, ulitin ko, wag nyo ako ubusan nito ha. Tirahan nyo ako. Bibili pa ako ng stock ko nito. Okay? So, ayan na guys. Yung review ko nitong Zara Cocoa Sunset. Nakikita nyo ba? Sobrang happy ko sa kanya. Actually, ilang araw ko nang ginagamit pero siguro punong-puno talaga siya, no? Kasi hindi pa siya bawas na bawas pero I love it. Meron ba kayo nito? Anong experience ninyo sa kanya? Nagustuhan nyo ba siya or hindi nyo siya masyadong nagustuhan? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!